Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Rob Rances. Isang brain specialist, doktor ito kailang magaling na political analyst. Isa siya sa mga inireklamo ni Senator Risa Hontiveros sa NBI na posibleng makasuhan ng cyber libel. May maganda siyang commentary or article posted 42 minutes ago. Sabi niya, can 2022 Risa defend us from 2025 Risa? So, may dalawang Risa Hontiveros. Noong 2022, merong magandang ginawa ng isang Senator Risa Hontiveros. Kailang the same senator, iba, kabaliktaran ang ginawa niya nitong 2025. Yun ang ibig niyang sabihin. Maganda yung 2022 na Risa. Ngayon, can Risa 2022 defend us from Risa 2025? Ito. Satirical fiction and commentary. In a quiet room at the Senate, the air suddenly thickens. A strange breeze flutters a file of pink-hued press releases. Then, as if reality split into two versions of the same senator emerged, one from 2022, the other from 2025, face to face from opposite ends of the multiverse. 2022 Senator Risa walks in, idealistic and glowing with constitutional fervor. She's carrying her beloved brainchild, Senate Bill number 1593, a legislative gem that seeks to decriminalize libel. Why? Because as she puts it in her official press statement, libel laws have been weaponized to stifle very basic fundamental rights. So ito, di ba ang ganda? Bagong senador pa lang siya, nag-file ng Bill 1593. Dapat i-decriminalize na yung libel na yan. Walain na. I think may isang abogado nagsabi sa akin, sa buong mundo, Pilipinas na lang daw ang krimen, considered krimen ang libel. All other countries wala na, decriminalize na ang libel. Tayo na lang. So, di ba napakaganda itong Senate Bill 1593 ni Senator Risa? May final niya na huwag nang gamitin yan. Iniweaponize yung libel law na yan. Nonsense. Walain yan. Sabi niya. Diba? 2025, wala na. Nabali. Across the room is 2025 Senator Risa. Freshly empowered and visibly perturbed. She's flanked not by journalists but by a cybercrime complaint against bloggers and yes, even critics like me who simply reposted or commented on a recantation video by a former Senate witness. The crime? Commenting. Comment ka lang. Suddenly, a conversation begins. Well, more like class of times line. So, the opening salvo, bills versus cases. In 2022, Risa is smiling and clutching her Senate Bill 1593 gently reminds her future self. The solution is not to jail journalists or individuals who express critical opinion. The solution is to respect the freedom of the press and the constitutional right to free speech. Diba ang ganda yung sinasabi niya? Bakit hindi niya ipinurso ito? Dapat gumalaw para ma-decriminalize ang libel. Ang ganda yung sinasabi niya noong 2022. But 2025, Risa clears her throat, adjusts her moral compass, and replies through legal action filed at the NBI Cybercrime Division. So, step number 1 is done. On libel laws and magical amnesia. Parang nakalimot na amnesia. 2022 Risa, back in her liberal crusader era, warned us. Journalists
and ordinary citizens should not be made to suffer the threat of jail time or exorbitant fines just for doing their job. Correct. But 2025, Risa seems to disagree. Because while the critics weren't shouting fire in a crowded theater, they were apparently reposting a viral video. That's enough, apparently, to be labeled part of a disinformation network. So, napakasimple lang naman eh. Yung Karen gumawa siya ng video. Nung tapos na yung video niya, ang nag-upload yung ipagtanggol Valiente. So, kung ako ang iyong tatanungin, ang dapat nakasuhan, si Karen at saka yung unang nag-upload. Sila ang dapat makasuhan. Yung nag-repost, mainstream media, halos lahat ng mainstream media, nag-repost doon sa ipinos ng ipagtanggol Valiente ni Karen. Bakit kinasuhan o nireklamo ang mga vloggers, ang mga mainstream media? Wala lang. Ano ba yun? Selective. Yun ang nirereklamo ngayon ng maraming netizens. Karapatan ni Senator Risa na mag-file ng reklamo. Kasi nga, sabi niya, gawa-gawa lang ng kwento na yun ni Karen. Pwede, posible. Kaya, sampahan nila ng kaso. Reklamo. Basta to, ang nakikita ko na dapat ireklamo, sampahan ng kaso si Karen at saka yung unang nag-upload sa social media yung video na yan. Yung mga vloggers, katulad ko, mabuti na lang at na late ako, nalaman ko na lang yan, siguro mga 8 hours before ano. So, wala na lang, konting ano lang ang ginawa ko. Nag-comment lang ako, reaction, opinion lang ang ginawa ko. Mabuti, hindi ako kasama. So, sayang, yung magandang nasimula ni Senator Risa, may remaining 3 years pa siya sa Senado. Sana, ipagpatuloy niya, i-follow up niya yung Senate Bill 1593 para ma-decriminalize na ang libel na gusto niyang i-decriminalize. Ngayon, ginagamit niya na yung batas para sa mga nakikita niyang vloggers na nagpapakalat disinformation kuno.